Tinuturuan mo ang mga tao na bastusin ka sa mismong sandaling ito at ni hindi mo namamalayan na ginagawa mo na iyon. 43 taon akong naging clinical psychologist, nakikinig sa mga taong paulit-ulit na nagkukuwento ng iisang problema. May isang taong hindi sila iginagalang, isang boss, isang magulang, isang asawa, isang kaibigan, at ang tanong nila palagi ay kung paano nila mapipilit na magbago ang taong iyon. Pagkalipas ng 4 na dekada, may isang bagay akong tuluyang naunawaan, isang bagay na hindi kailanman naiintindihan ng karamihan. Hindi mo kayang pilitin ang sinuman na igalang ka. Hindi ganoon gumagana ang respeto. Pero kaya mong itigil ang mga ginagawa mong bagay na tahasang nag-aanyaya ng kawalang galang sa buhay mo. At ginagawa mo ang mga bagay na iyon ngayon, malamang sa loob lang ng huling oras. Gusto kong maunawaan mo muna ito bago tayo magpatuloy. Hindi ako nandito para pasayahin ka. Hindi kita sasabihan na tumayo sa harap ng salamin at magbigkas ng mga affirmation o i-visualize ang best version ng sarili mo o kung anumang ganoong kalokohan. Ang sasabihin ko sa iyo ay galing sa pakikinig sa libu-libong tao na naglalarawan ng kanilang mga relasyon at sa paulit-ulit na paglitaw ng parehong mga pattern sa loob ng maraming dekada. Ang sasabihin ko ay magiging hindi komportable dahil hinihiling nitong tingnan mo ang sarili mong kilos imbes na ituro ang lahat ng iba. Ito ang unang bagay. Itigil mo ang pagbibigay ng mahahabang paliwanag para sa mga desisyon mo. Seryoso ako rito. Sa tuwing may kumu-question sa isang pinili mo, at bigla kang maglalabas ng mahabang paliwanag o depensa, may mensaheng ipinapadala iyon. Ang mensahe ay ito, na kailangan ng mga desisyon mo ang kanilang pag-apruba, na kailangan mo munang ipaintindi at mapasang-ayon sila bago ka makapagpatuloy. Paulit-ulit na ipinakita ng pananaliksik sa sikolohiya na ang labis na pagpapaliwanag sa sarili ay inuugnay sa mas mababang tingin sa kumpiyansa at awtoridad ng isang tao. Kapag nagpapaliwanag ka sa mga taong wala namang lehitimong dahilan para humingi ng paliwanag, inilalagay mo ang sarili mo sa mas mababang posisyon sa usapan. Pinaliliit mo ang sarili mo. May isang pasyente ako noon, isang babaeng nasa edad 40, isang napakatalinong arkitekto, na hindi maintindihan kung bakit itinuturing pa rin siya ng kanyang ina na parang bata. Sa tuwing kukwestiyonin ng kanyang ina ang kahit ano, isang career move, isang desisyon bilang magulang, kahit ano, gugugol ang babaeng ito ng 20 minuto sa pagtatanggol ng sarili niya. Maglalatag siya ng ebidensya, magbabanggit siya ng mga dahilan, halos magbuo na siya ng isang kasong panghukuman, at patuloy pa ring kumukwestiyon ng kanyang ina dahil ang mismong pagpapaliwanag ang problema. Ang paliwanag ay nagsasabing, kailangan ko ang pagpapatunay mo, gumawa ako ng mungkahi. Sinabi ko sa kanya, sa susunod na magtanong ang nanay mo kung bakit mo ginawa ang isang bagay, sabihin mo lang, dahil iyon ang desisyon ko at huwag ka nang magsabi ng kahit ano pa. Tiningnan niya ako na parang hiniling ko sa kanya na tumalon mula sa isang gusali.
Hindi niya ito ma-imagine, pero sinubukan niya. At makalipas ang 2 linggo, tinawagan niya ako na umiiyak. Sinabi niya na noong una ay nalito ang kanyang ina, pagkatapos ay nainis, at pagkatapos, sa unang pagkakataon na maalala niya, naging tunay na magalang. Ang walang katapusang pagpapaliwanag ay nagturo sa kanyang ina na asahan na may boto siya sa bawat desisyon. Nang itinigil niya iyon, nagbago ang dinamika. Ito ang ikalawang bagay, at mas mahirap ito. Kailangan mong maging komportable sa katahimikan. Hindi ko tinutukoy ang katahimikang puno ka ng inis sa loob at nagpaplano ng isasagot. Ang ibig kong sabihin ay totoong katahimikan. Kapag may nagsabi ng isang walang galang na bagay sa iyo, hindi mo kailangang sumagot agad. Hindi mo kailangang sumagot kailanman. Ipinakita ng pananaliksik na ang mga taong agad tumutugon sa panggugulo o provocation ay mas nakikitang reaktibo at mas kulang sa awtoridad kaysa sa mga taong humihinto muna. Ang katahimikan ay hindi pagiging passive. Ang katahimikan ay isang pagpili. May malakas itong ipinapahiwatig. Sinasabi nito, hindi ako makikipaglaro sa larong ito. May isang kasamahan ako noon na palaging ini-interrupt sa mga meeting ng isang mas batang lalaki na malinaw na hindi siya sineseryoso. Lumapit siya sa akin na punong-puno ng pagkadismaya. Lahat na raw ay sinubukan niya, pagiging assertive, direktang pagsita, pagbibiro, walang gumana, iminungkahi kong subukan niya ang ibang paraan. Sa susunod na i-interrupt siya nito, tumigil siya sa pagsasalita, hindi makipagtalo, hindi magprotesta. Tumigil lang at tumingin sa kanya. Tumingin lang, wala nang iba. Akala niya katawa-tawa iyon, pero sinubukan niya. Huminto siya sa gitna ng pangungusap, humarap at tumingin sa kanya ng mga 5 segundo. Ayon sa kanya, parang huminto ang buong silid. Ang lalaki ay nabulol, pilit pinupuno ang katahimikang siya mismo ang lumikha. Hindi na niya siya muling in-interrupt. Ang naunawaan niya sa sandaling iyon ay ang mga interruption nito ay dinisenyo para mag-udyok ng reaksyon. Nabubuhay iyon sa kanyang pagkadismaya. Nang tumanggi siyang ibigay ang reaksyong iyon, nang tumingin lang siya sa katahimikan, inalis niya ang lahat ng inaasahan nitong makuha. Ito ang ikatlong bagay, at kailangan ko talagang marinig mo ito. Kailangan mong maging handang mawala ang relasyon. Alam kong parang sobra ang dating nito, pero ito ang pundasyon ng lahat ng iba pa. Kapag hindi ka handang lumayo sa isang relasyon kung saan palagi kang binabastos, malinaw mo nang sinasabi sa kabilang tao na pwede ka nilang tratuhin kahit paano. Na ipapahayag mo na mas mahalaga sa iyo ang manatili sa relasyon kaysa sa igalang ang sarili mo. Alam nila ito, sinasadya man o hindi. Nararamdaman nila iyon at kikilos sila batay doon. Hindi ko sinasabing iwan mo ang mga tao sa unang senyalis pa lang ng alitan. Katawa-tawa iyon. Pero kailangan mong magkaroon ng hangganan, isang tunay na hangganan. Hindi iyong hangganang paulit-ulit mong inililipat. Natutunan ko ito sa pinakamasakit na paraan. Ako at ang anak kong si Robert ay nagkaroon ng mahirap na relasyon sa loob ng maraming taon. Pakiramdam niya ay masyado akong mapanuri sa asawa niya. At tama siya. Totoo iyon. Pero nang harapin niya ako tungkol dito, hindi ko kayang aminin na mali ako. Hindi pumayag ang pride ko. Kaya ipinagtanggol ko ang sarili ko. Nagpaliwanag ako. Nagbigay katwiran ako. Ginawa ko ang lahat ng sinabi ko sa inyong huwag gawin. At isang araw tumigil na lang siya sa pagtawag. 18 taon na ang nakalipas. 18 taon ko nang hindi naririnig ang boses niya. Gumuhit siya ng hangganan at sinubok ko iyon at natalo ako. Iginagalang ko siya dahil doon kahit na dinudurog nito ang puso ko.
Handa siyang isugal ang relasyon niya sa sarili niyang ina para mapangalagaan ang kanyang paggalang sa sarili at ang kanyang kasal. Sana noon pa ay nagkaroon ako ng ganoong linaw ng isip. Sana alam ko kung kailan dapat tumigil sa pagsasalita. Ang ikaapat na bagay, itigil mo ang pagsubok na baguhin kung paano ka tinitingnan ng mga tao at simulang bigyang pansin kung ano ang handa at hindi mo handang tanggapin. Ito ang pagkakamaling ginagawa ng halos lahat. Nakatuon sila sa ibang tao. Paano ko sila mapapagalang sa akin? Paano ko ipapakita ang halaga ko? Paano ko sila makukumbinsi na karapat-dapat ako? Baligtad ito. Lubos na baliktad. Hindi mo kontrolado kung paano ka tinitingnan ng ibang tao. Hindi ka pwedeng pumasok sa isip nila at baguhin ang opinyon nila. Ang kaya mong kontrolin ay kung ano ang pinapapasok mo sa buhay mo, anong asal ang tinatanggap mo, at anong klase ng pagtrato ang hinahayaan mong mangyari. May isang pasyente akong minsang nagtanong kung paano niya mapatitigil ang asawa niyang maliitin ang kanyang mga opinyon. Tinanong ko siya kung ano ang ginagawa niya kapag minamaliit siya. Sabi niya, nakikipagtalo raw siya, sinusubukang ipaglaban ang punto niya, minsan umaabot ng ilang oras. Sinabi ko, paano kung umalis ka na lang ng kwarto? Paano kung sa mismong sandaling maliitin ka niya, tumayo ka lang at lumabas? Walang paliwanag, walang anunsyo, basta wala ka na. Nangilabot siya. Akala niya iisipin ng asawa niya na baliw siya. Sinabi ko, posible. O posible ring matutunan ng asawa niya na ang pagmamaliit sa kanya ay may kapalit na konsekwensya, na hindi siya available para sa ganoong uri ng pagtrato. Sinubukan niya ito. Sa unang pagkakataon, nabigla ang asawa niya. Sa ikalawa, nagalit ito. Sa ikatlo, bago pa man siya maliitin, napigilan nito ang sarili niya. Nagsimula siyang mag-isip bago magsalita. Hindi niya nabago ang isip ng asawa niya tungkol sa kanya. Ang binago niya ay kung ano ang handa niyang tanggapin. At iyon ang nagbago ng lahat. Ang ikalimang bagay, ito ang ayaw marinig ng karamihan. Kailangan mong suriin kung iginagalang mo talaga ang sarili mo. Dahil narito ang hindi komportableng katotohanan na itinuro sa akin ng 43 taon ng propesyon. Ang mga taong tunay na may respeto sa sarili ay bihirang magkaroon ng paulit-ulit na problema sa kawalang galang mula sa iba. Hindi dahil walang bastos na tao. Marami sila. Totoo iyon. Pero dahil ang mga taong may tunay na paggalang sa sarili ay hindi nananatili sa ganoong sitwasyon. Hindi nila ito tinatanggap. Hindi sila gumagawa ng mga dahilan. Hindi sila gumugugol ng mga taon sa pag-asang magbabago ang isang tao. Umalis sila. Lumilikha sila ng distansya. Ipinapatupad nila ang sariling halaga sa pamamagitan ng kanilang mga desisyon at kilos. Kung palagi mong nakikita ang sarili mo sa mga sitwasyong binabastos ka, hindi ko sasabihin na kasalanan mo ito. Masyado iyong simple at masyadong malupit. Pero, hihilingin kong tignan mo ng tapat kung bakit ka nananatili. Ano ang nakukuha mo sa mga relasyong ito na nagpapanatili sa iyo roon sa kabila ng kapalit? Dahil palaging may dahilan. Takot na mag-isa, pagdepende sa pera, pressure mula sa pamilya, pag-asang magiging mas maayos din ang lahat balang araw. Totoo ang mga ito. Naiintindihan ko. Pero sila rin ang mga tanikalang nagpapanatili sa iyo sa lugar habang may taong patuloy na hindi ka tinatrato ng maayos. At sa isang punto, kailangan mong magpasya kung alin ang mas mahalaga, ang relasyon o ang paggalang mo sa sarili. Mali ang pinili ko sa anak ko. Pinili ko ang pride ko kaysa sa relasyon. Iba ang pinili niya. Pinili niya ang kanyang paggalang sa sarili. At kahit nakapalit nito ang 18 taon ng pagkawala niya sa buhay ko, nauunawaan ko kung bakit niya ginawa iyon. Iba na ang gagawin ko ngayon. Hihingi ako ng tawad. Magbabago ako. Pero wala pa sa akin noon ang karunungang meron ako ngayon. Kaya ako nakikipag-usap sa iyo ngayon. Para hindi mo na kailangang matutunan ang mga bagay na ito sa paraang dinaanan ko.
100 taon na ako. Nakinig na ako sa mas maraming kumpisal tungkol sa kawalang galang kaysa sa kaya kong bilangin. At ito ang alam ko. Hindi mo kayang pilitin ang sino man na igalang ka. Pero maaari mong igalang ang sarili mo ng lubos, ng ganap, sa puntong wala nang mapaglalagyan ang kawalang galang. Maaari mong itigil ang pagpapaliwanag ng sarili mo sa mga taong hindi naman karapat-dapat sa paliwanag. Maaari mong matutunang manahimik habang may naghihintay ng reaksyon mula sa iyo. Maaari kang maging handang bitawan ang mga bagay na hindi nagsisilbi sa iyo. Maaari mong bigyang pansin kung ano ang tinatanggap mo sa halip na subukang baguhin ang paniniwala ng iba. Hindi ako magpapanggap na madali ito. Nabigo ako sa karamihan nito sa loob ng maraming dekada. Hanggang ngayon, nabibigo pa rin ako sa ilan. Pero sinasabi ko pa rin ito sa iyo dahil baka makinig ka. Baka mailigtas mo ang sarili mo sa oras na sinayang ko. Baka tawagan mo ang anak mo bago maging huli na ang lahat.